Baka naman may multo rito sa condo unit mo, Fatima. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang pakialaman yung family picture namin? Yun ang sabi sa akin ng mga bulong. Magandang araw sa inyo, kwentong takip silim listeners. Narito na naman ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plopino, para sa isa na namang panibagong kwentong kababalaghan na hango sa tunay na pangyayari na isa sa buhay natin ngayon dito sa ating channel. Ano nga ba ang gagawin mo kung isang araw ay bigla ka na lang magkaroon ng abilidad na makarinig ng mga boses na magbibigay sa iyo ng babala, pahiwatig o di kaya'y prediksyon? Yan ang kwentong hatid sa atin ngayon ng ating letter sender. Natawagin na lang daw natin sa pangalang Cheche. Good day po, Sir Wilmore. Binabati ko rin po ang lahat ng nakikinig ngayon dito sa inyong channel na Kwentong Takip Silim. Please call me Cheche. I'm a 42 years old female HR representative sa isang agency dito po sa Manila. The story I want to share with you guys first happened way back 2003. Nang magbakasyon po ako sa Baguio, kasama ang mga kaibigan ko pagkatapos ng graduation namin noong college. Camille, Fatima, guys, gising muna kayo saglit, please. Hindi ako makahinga. Nasaan na ba kasi yung inhaler ko? Guys, gising na kayo, please. Ano ba yun, Che? Bakit ba ang ingay mo? Sakit pa ng ulo ko eh. Naparami yatang inom ko dun sa bar kanina. Atake ako ng asthma, Camille. Hindi ko mahanap yung inhaler ko. What? OMG! Tulungan mo ako hanapin yung inhaler ni Cheche, dali! Fatima! Gosh, nakakataranta ka naman! Sinasabi ko na nga ba dapat nagpalawan na lang tayo eh. Ang lamig-lamig kasi dito sa Baguio. Maghiwalay tayo ng paghahanap, guys, para mabilis nating makita. God, nasa na ba yun? Nakalugog din namin ang buong unit na ito eh. Nasa bulsa ng jacket mo. Sino? Fatima? Camille? Sino yung nagsalita? Eto nga yung inhaler ko. Oh, nahanap mo na pala, Che. Thank goodness. Saan mo nakita? Dito sa bulsa ng jacket ko. Sus, nandyan lang pala eh. Dala mo nga pala yun sa bar kanina, di ba? Butit sinek mo yung jacket mo. Actually, may boses na bumulong sa akin. Ang sabi nandito raw, tatanungin ko nga sana kung... Teka, hindi ba kayo yon? Ha? Paano naman magiging kami yun? Ang layo namin sa'yo. Doon ako sa may bandang kusina naganap habang yung si Camille doon sa kabilang kwarto. OMG, wag niyo akong takutin. Wag kayong ganyan. Baka naman may multo rito sa condo unit mo, Fatima. Gaga, ang tagal-tagal ko na umuwi dito, no?
Kahit nga kapag mag-isa ako, wala akong nararamdaman dito. Tsaka pinabless namin to before ko inoccupy. Yun po ang kauna-unahang pagkakataon na na-experience ko ang abilidad na to, Sir Wilmore. Ang strange talaga ng pakiramdam ko that night. Basta ang alam ko lang, nagpapanik na ako dahil hindi na talaga ako makahinga. Sa totoo lang, ay malapit na nga akong mahimatay nang marinig ko yung bulong na yon dito mismo sa kanang tenga ko. Wala po talaga akong ideya kung paano ito nagsimula o kung paano ako nagkaroon nito. Hindi naman ako na-involve sa isang malalang aksidente na pwedeng makatrigger para magkaroon ako nito. Wala rin naman akong kilalang relatives namin na may ganito ring ability para pagmanahan ko. Basta bigla na lang siyang sumulpot. Bigla ko na lang siyang narinig that night. At simula noon, hindi na niya ako tinantanan. Hanggang sa nasanay na lang ako. Lalo pa po, at may mga times na nagiging sobrang helpful ang ability nito sa akin. Miss Ganda, sakay ka? Wala nang masyadong dumadaang sasakyan sa banda rito kapag ganitong oras. Miss Ganda, madilim pa naman. Tsaka sa ganda at sexy mong yan, baka mapagtripan ka ng mga pag-alagalang adik dito. Makapagsalita to si Kuya, akala mo hindi siya mukhang adik. Ang pula-pula nga ng mata niya. Ayaw mo ba, Miss Ganda? Goods to. 50 na lang hanggang dyan sa may kanto. Sige na, miss. Sumama ka na. Halika na. Ano, miss? G na ba? Ganun po ba? Sige ho. Huwag kang sasama. Mapapahamak ka. Tara na, Miss Ganda. Sakay ka na at na-excite na akong iatid ka eh. Gusto mo ba buhating kita papasok sa loob ng tricycle? Joke lang, Miss Ganda ah. Huwag kang sasama. May masama siyang balak sa'yo. Mapapahamak ka. Ay, sorry kuya. Tumatawag pala yung boyfriend ko. Hello, baby ko? Susunduin mo ako? Malapit ka na? Ang sweet mo talaga. Ay, oo. Sasakay na nga sana ako dito kay kuyang tricycle driver eh. Nasaan ka na ba? Natatanong mo na ako? Puche, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kailan pa ako naging baby mo? Tumawag ako kasi pinapasabi ni ma'am na may sinend daw siya sa email mo. Check mo raw pag-uwi mo ha. Sige na kuya, hanap ka na lang ng ibang pasahero. Susunduin na pala kasi ako ng boyfriend ko eh. Nandiyan na siya. Malas naman. Akala ko makakaisa na ako eh. Uy, Che, ano ba nangyayari dyan? Kailangan mo ba ng tulong? Joseph, pwede bang sunduin mo ako dito sa kanto? Wala kasi akong masakyan pa uwi eh. Tapos, ang dilim din dito. Natatakot ako. What? Sige, Che, sandali lang ha. Hintay mo ako dyan, mabilis lang ako. Grabe ng gabing yon, Sir Wilmore. Talagang nanghina at nangatog ang tuhod ko nung finally, natanaw ko na rin sa wakas ang paparating na si Joseph na sakay ng motorsiklo niya. Takot na takot talaga ako dahil sa naging encounter ko doon sa mamang tricycle driver na mukhang adik. Muntik na talaga akong sumakay noon sa kanya. Kung hindi lang ako pinigilan ng bulong na narinig ko sa tenga ko.
That was one of the scariest moment kung kailan nakatulong talaga ng malala sa akin ang ability ko. Mabuti na lang po talaga at tinawagan ako ng katrabaho / ultimate crush kong si Joseph. Isa po siya sa pinakaunang nakaklose ko nang pumasok ako sa agency namin bilang HR representative. Habang siya naman ay admin that time. Hindi po bawal ang office romance sa company namin. Kaya palagi rin kaming ipinagtatambal na dalawa, lalo pa nga, at sobrang close namin. Dahil po siguro doon, kaya nahulog na rin sa kanya ang loob ko. Lalo na that night, ang tingin ko talaga kay Joseph noon, knight in shining armor. Oh, uminom ka muna ng tubig. Pasensya ka na kung dito kita dinala sa apartment ko ha. Nagpanik kasi ako kanina nung magkausap tayo sa phone. Sa susunod nga, huwag ka nang uuwing mag-isa. Sumabay ka na lang sa akin, may motor naman ako eh. Thank you talaga, Joseph ha. Kung di ka tumawag, hindi ko alam kung ano ipapalusot ko sa kanya. Marami talagang adik dito kaya dapat palagi kang alerto. Tinandaan mo man lang ba yung plate number ng tricycle? ABC 1234. ABC 1234. Yun yung plate number na natatandaan ko. Good. Bukas na bukas din, i-report natin yan sa polis. Grabe, nagkalala talaga ako sa'yo. Hindi ko akalaing siseryosohin ni Joseph ang pagre-report ng insidenteng yon sa pulis. Kinabukasan po kasi ay late na siyang pumasok sa office at nagtaga kaming lahat dahil usually ay siya ang pinakamaagang pumapasok. Uy, sa wakas naman dumating ka na. Saan ka ba galing? Di ba sabi ko sa'yo i-report ko yung nangyari sa'yo kagabi? Seryoso ka pala dun? Oo naman. At hulaan mo, kung anong nalaman ko tungkol dun sa manyak na gustong magpasakay sa'yo kagabi. Anong tungkol sa kanya? Manyak pala talaga yung animal na yon. Pangatlong beses nang may nag-report sa kanya this week. Yung isa, talagang nagawa niya ng masama. Alam mo, ang swerte mo kagabi. Kasi hindi ka pumayag sa alok niya kahit wala ka na masakyan. Halika nga muna dun sa may pantry. Joseph, ang totoo, muntik na talaga akong sumakay sa kanya. Mabuti na lang nakinig ako dun sa bumubulong sa akin. Bumubulong? Anong ibig mo sabihin, Che? Hindi ko gets eh. And then I confessed. Nang araw na yon, Sir Wilmore, sinabi ko kay Joseph ang tungkol sa sekretong abilidad ko. At sa mga bulong na naririnig ko, simula pa noong 20 years old pa lang ako. Inamin ko sa kanya ang lahat. Kahit na medyo kinakabahan po ako na baka husgahan niya ako. Mabuti na lang po talaga, Sir Wilmore. At laking probinsya rin si Joseph at isa raw pong kilalang albularyo sa lugar nila sa Pangasinan ang lolo niya. Kaya naniniwala siyang may mga tao talagang ipinanganak na binigyan ng kakaibang gift na katulad ng sa akin. Hindi ko nga po in-expect na
Dahil dito ay magkakaaminan din kami. Ang cool mo nga eh. Bakit naman ako mawiwirdoan sa'yo? At least, di ba, kahit hindi kita nababantayan 24/7, medyo makakampante akong safe ka. Bakit naman kailangan mo pa akong bantayan? Ano ko, kapatid mong bunso? Sira. Meron ba namang kapatid na gustong pakasalan ng kuya niya? Anong sabi mo? Sus, kunwari pa to. Alam ko namang crush na crush mo ako, no? Kaya wag na tayong dumaan sa ligawan stage. Ganun din naman yun eh. Ano tayo na, ha? Huwag ka mag-alala. Araw-araw naman kitang liligawan eh. Naging kami po ni Joseph Sir Wilmore. Medyo mabilis ang naging pangyayari. Kaya hindi ko na rin po ididetalye pa ang tungkol sa relasyon namin. Kasi after 4 months, pakiramdam ko, sinubok na agad kami ng tadhana. Dahil po sa abilidad ko, Sir Wilmore, ay may natuklasan akong isang mahalagang bagay sa buhay ni Joseph at ng kanilang pamilya. Tungkol sa tunay na dahilan ng pagkawala ng kanyang ina. Che, gusto ko raw makilala ni Daddy. Sabi niya, i-invite daw kita sa death anniversary ni Nanay. Ha? Daddy tapos nanay? Ano ka, may favoritism? Sira, stepfather ko lang kasi si Daddy. Nakilala siya ng nanay nung 10 years old pa lang ako. Hindi sila kasal pero si Daddy na yung nag-alaga sa akin simula nung... Simula nung bigla na lang nawala si Nanay. Ewan ko ba? Basta isang araw, hindi na lang siya umuwi sa amin eh. Ang huling paalam niya sa amin, magbabakasyon lang siya sa probinsya. Pero hindi naman siya bumalik. Nung nagtanong naman kami kina Lola, hindi naman daw nakauwi si Nanay dun. Basta bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Anyway, change topic na nga. Ano, punta ka bukas sa amin? Sige, makakatanggi ba naman ako sa boyfriend ko? Joseph, anak. Nandito ka na pala. Hi, Dad. Si Cheche nga po pala. Girlfriend ko. Che, ang Daddy Fred. Nabanggit ko na siya sa'yo last time, di ba? Hello po, sir. Pleased to meet you po. Pleased to meet you, Iya. Magandang bata ka pala. Kaya naman pala nagustuhan ka nitong anak ko eh. Ay, nako, salamat po. Halina kayo. Pasok kayo sa loob. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga, Dad eh. Anong food po yung niluto nyo? Siyempre yung paborito mong sinigang na sugpo. Abay, maghain ka na't nang makakain na tong girlfriend mo. Para naman matikman niya ang luto ko. Ayos. O siya, dito ka muna, Che ha. Maghain lang ako. Okay. Aaminin ko, Sir Wilmore. Nang iwanan po ako ni Joseph sa salas nila noon, kasama ang tatay niya, ay medyo nakaramdam ako ng pagkailang. Ewan ko ba? Pero ang tindi talaga ng kalabog ng dibdib ko. Na para ba akong kinakabahang ewan?
Iniisip ko nga na baka dahil lang sa first time kong maranasan, yung meet the parent thing? Dahil si Joseph pa lang naman ang first serious relationship ko. Pero hindi eh. Iba talaga yung kaba ko noon. Lalo na sa tuwing mapapansin ko yung uri ng tingin sa akin ni Sir John. Para kasing may galit. Parang matalim ang tingin niya. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang pakialaman yung family picture namin? Ay, sorry po. Ngayon ko lang po kasi nakita yung picture ng nanay ni Joseph. Na-amaze na po ko kasi magkamukha pala sila. Sorry, hindi ko po sinasadyang pakialaman. Iya, relax ka lang. Biro lang yon. Napansin ko kasi kanina ka pa masyadong tense dyan kaya naisipan kitang biruin. Anyway, nasabi naman siguro ni Joseph sa'yo ang tungkol sa ginawa sa amin ng nanay niya, hindi ba? Na sumama siya sa ibang lalaki pagkatapos iniwan at pinabayaan niya sa akin ang kaisa-isa niyang anak? Po? Hindi po kasi yun ang nabanggit sa akin ni Joseph eh. Ang sabi niya lang po, bigla na lang pong hindi umuwi ang nanay niya. Baka nahihiya lang si Joseph na aminin sa iyo ang totoo, Iya. Bago pa lang din naman kasi kayo, hindi ba? Wala kasing ibang pinagkatiwalaan ng batang yon kundi ako. Alam mo na, lumaki siyang kaming dalawa lang magkasama. Kahit nga binata na yan nun, sa tabi ko pa rin niya natutulog. Ganon kami ka-close ng batang yan. Kulang na nga lang ako na lang din ang asawahin niya noon eh. Dahil kahit sino, wala makalapit sa kanya. Mabuti na lang dumating ka, Iya. Hindi na siya sa wakas galit ngayon sa mga babae. Kahit papano, nakakalimutan niya na yung ginawang pang-iiwan sa amin ng nanay niya para sa ibang lalaki. Sinungaling. Sinungaling yan. Kaya ingatan mo ang anak ko, Iya. Gusto kita para sa kanya. Huwag kang maniniwala. Sinungaling siya. Sinungaling siya. Talaga po? Naku, salamat naman po. Pero tanong ko lang po, sir. Sa tingin niyo po ba, nasan po yung nanay ni Joseph? Sa impyerno. Po? Wala namang ibang pupuntahan na mga katulad niya kundi sa impyerno, di ba? Kaya ikaw, huwag kang tutulad sa kanya para hindi ka mapunta sa impyerno, Iya. Umuwi ka na. Mapapahamak ka sa kamay niya. Umuwi ka na, Cheche. Guys, kakain na. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa dyan at parang napakaseryoso nyo naman po yata? Ang nanay mo, anak. Pinapaalalahanan ko lang si Cheche na huwag kanyang iiwan tulad ng ginawa ng nanay mo sa atin. Ayoko naman kasing makitang umiiyak ka isang araw dahil bigla na lang maglaw ang girlfriend mo na parang bula. Dad, tinatakot nyo naman po yata si Cheche eh. Hindi, love. Ano ka ba? Natural lang naman sa mga tatay yun eh. Mahal ka lang niya, kaya ganun. Oh, nakita mo na? Kaya gusto ko tong si Cheche para sa'yo, anak. Hindi totoo yan, Cheche. Hindi ka niya gusto. Si Joseph ang gusto niya. Nahuli siya ng asawa niya pinagpapantasyahan ng litrato ni Joseph. Kaya niya pinatay ang nanay ng boyfriend mo. Pinatay niya si Nanay Pilar. Pinatay niya. At inilibing niya sa Poso Negro. Oh, Che, bakit parang nakakita ka dyan ng multo? May problema ba? Umuwi ka na, Cheche. May pinabalak siyang masama sa'yo. Ay, Joseph, nakalimutan ko. May kailangan akong ibigay kay boss ngayon. Naiwan ko yung file sa bahay. Naku, baka matanggal ako sa work. Hala, gusto mo bang balikan muna natin? Okay lang ba? Oo naman. Sus, parang yun lang eh. Balik na lang tayo mamaya. Ayos lang naman po, di ba, Dad?
Of course. Walang problema, Iya. Basta bumalik kayo, ha? Gusto ko kayong makabanding. Pero hindi na talaga ako bumalik doon sa bahay ni na Joseph, Sir Wilmore. Nagdahilan na lang ako na biglang umatake ng matindi ang dysmenorrhea ko. Para hindi ako pilitin ni Joseph. Pagkatapos po noon, ay ilang araw ko rin siyang iniwasan. Sa totoo lang po, ay hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang nalaman ko tungkol sa itinuturing niyang ama-amahan. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hanggang sa... Che, sabihin mo nga sa akin. Anong bandayilan na iniiwasan mo ako? Ha? Iniiwasan? Hindi naman Busy lang talaga ako, Joseph. Umamin ka, Che. Anong nalaman mo nung dumalaw ka sa amin? Anong sinabi sa'yo ng mga boses na bumubulong sa'yo tungkol sa tatay-tatayan kong hilaw? Alam mo? Hindi. Kaya nga tinatanong ko sa'yo eh. Pero matagal na akong may hinala tungkol sa kanya. At sa totoong dahilan ng pagkawala ng nanay ko. Hindi ako ganun katanga, Che. Sa tingin mo ba, naniniwala akong basta na lang akong iniwan ni nanay? Isa pa, narinig ko ang pag-uusap niyo ng hayop na yun. Alam kong pasimple kanyang pinagbabantaan. Ginawa na rin niya sa mga naging ex ko noon. Matagal na ako nagpapanggap na walang alam. Pero hindi ko na talaga matiis eh. Kaya please, tulungan mo ko. Joseph, ang nanay mo wala na. Pinatay siya ni Fred. Pinatay siya ng tatay-tatayan mo dahil nahuli ng nanay mo na may ginagawa siyang kababalagan sa litrato mo noon, Joseph. Ikaw ang gusto niya. Yun ang sabi sa akin ng mga bulong. Sinasabi ko na nga ba't may kinalaman ng demonyong yun sa pagkawala ni nanay? Sinasabi ko na nga ba? Opo, Sir Wilmore. Yun ang sinabi sa akin ng mga bulong na narinig ko habang kausap ko ang stepfather ng noong boyfriend kong si Joseph. Kitang-kita ko ang galit sa mukha niya. Pero pinilit ko siyang pakalmahin. Dahil ng mga panahong pong yon, ay wala pa kaming ebidensya sa totoong nangyari. Malaki rin po kasi ang hinala ni Joseph na ginawa yun ng tatay-tatayan niya sa nanay niya para makuha nito yung trust fund na iniwan sa kanila ng totoo niyang ama bago ito pumanaw noon sa sakit na cancer. Medyo malaki po ang halaga ng perang yon na hindi ko na rin i-mention kung magkano. Nag-isip po kami ng plano ni Joseph. Pinalabas niya po noon sa tatay-tatayan niya na buntis ako. Kaya kailangan niyang iparenovate yung bahay at hatiin para may matirhan kami ng kunwaring magiging anak namin. As expected po, galit na galit ang tatay-tatayan ni Joseph at ayaw nitong pumayag sa gusto niyang gawin. Pero sa uli, ay wala rin itong nagawa
dahil si Joseph naman talaga ang may karapatan sa bahay na yon. Doon po siya nakakuha ng pagkakataong ipabungkal yung Poso Negro sa likod ng bahay nila bilang parte kuno ng renovation. At doon po, nadiskubre na namin ang katotohanan. Totoo nga ang sinabi sa akin ng mga bulong na narinig ko. Totoo nga, dahil noong nadiskubre ng mga otoridad sa wakas ang bangkay ng nanay ni Joseph, parahong nawala na sa sarili si Fred at umamin bigla sa kasalanan niya. Isinalaysay niya sa mga otoridad ang lahat na nangyari nang gabing bawiin niya ang buhay ni Nanay Pilar. Pagkatapos po noon, Sir Wilmore, nakulong agad si Fred at makalipas lang ang ilang panahon, nasintensyahan po siya ng habang buhay ng pagkakakulong. Although naging tahimik lang po ang kasong ito at hindi gaanong pinag-usapan, ayon na rin po sa gusto ni Joseph. Pagkatapos po ng lahat na nangyari, Sir Wilmore, lalong tumibay ang relasyon namin ni Joseph. Lubos ang pasasalamat niya sa akin noon dahil after how many years ay nalutas din ang misteryo ng pagkawala ng nanay niya. Pero para sa akin, naging daan lang po talaga ako. I truly believed that justice will be served, whether or not I come into his life. Pero nagpapasalamat pa rin po ako na ginamit ako ng Diyos bilang instrumento para makatulong sa lalaking pinakamamahal ko. Sa ngayon po ay almost 13 years na kaming kasal ni Joseph. He married me in 2010, 7 years after what happened. Hindi po namin minadali noon ang lahat dahil hinintay namin na pareho kaming mag-heal mula sa trahedyang yon nang magkasama. Ngayon po ay masaya na kaming nabubuhay together with our 2 beautiful children nang hindi na inaalala pa ang nangyari sa nakaraan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Thanks in advance din po sa Kwentong Takip Silim channel. If ever mapili niyong isabuhay ang kwentong ito namin ng asawa ko, mabuhay po kayo. Pati na rin ang mga kapwa namin listeners dito. Ako po uli si Cheche. Hanggang dito na lamang po. Umuwi ka na. Dumako naman tayo sa pinakahihintay ng ating taga-subaybay. Ang paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Kai Angelica Gacosta, Crisa Finis, RH Works, Colette, MFG, Flat 502 sa Abu Dhabi, Lay Harvey, Joan Orsabia, Ernie, Jaika, at PSSD Civic Surigao. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay MJ Horlan at Lisel Blaslavitigan. Sabi ni MJ, listening everyday here from Israel habang nagbabantay kay Lola, sobrang ganda talaga ng mga kwento. More power and more stories po sa bumubuo ng programang ito.
God bless us all. Sabi din ni Lizelle, maligayang pakikinig po sa ating lahat, lalo na po sa mga OFW na laging nakikinig sa kwentong takip silim. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plupino. Nagpapasalamat.